Isa kang walang kwenta, buong araw ka lang tulog ng tulog. Bilisan mo, tumingin ka nga sa labas. Anong nangyari kay mama ko? Ang ingay-ingay. Parang may multo. Puti ang liwanag. Ngayon ko lang napatunayan, bumalik ako sa gabi bago ko nakuha ang sistema. Lindsay, di ba naririnig mo na kinakausap ka ng nanay mo? Bilisan mo, lumabas ka na? Totoo nga, gabi ito bago ko nakuha ang sistema. Noong nakaraang buhay, sumunod lang ako. Hinawakan ko yung kakaibang bato na yon. At dun ko nakuha ang sistema na basta't masaktan ako, nagkakapera ako. Sa buhay na to, ako naman ang magpapatikim sa inyo ng parehong sakit. Lindsay, lumabas ka dito. Ang ingay mo, nakakabingi. Ikaw talaga, wala kang silbi. Bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig? Bilisan mo, lumabas ka agad. Sinasabi ko sa'yo, kung istorbohin mo ang exam ko para maging gov employee, hindi kita patatawarin. Wala talaga akong kwenta. Pero para kanino ba ako nagpakasakripisyo? Ang dami kong iniwang pagkakataon para umangat. See na lang. Bye family. Kayong lahat, hintayin nyo lang. Sisi, kanina habang nasa bakuran ako, nakakita ako ng batong kumikislap. Parang meteorite yata iyon, o kaya isang dayuhan. Medyo natatakot ako. Ikaw pa naman lalaki. Takot ka naman lagi. Araw-araw na lang, takot. Hindi ko alam kung bakit nun. Parang nabaliw ata ako. Tsaka ko napakasalantong walang kwentang tao. Sinasabi ko sa'yo, kahit ayaw mo, sasama ka. Ayaw mo man, kailangan mo sumama. Halika na, bilisan mo. Bilisan nyo. Papa, Mama, ano ba yan? Buti naman dumating kayo. Kami, hindi namin alam kung anong nangyari. May malakas na tunog bigla. Bumagsak itong bato galing sa langit. At hanggang ngayon, kumikislap pa rin siya. Oo nga, nakakatakot talaga itong bagay na ito. Lindsay, sige na. Dalhin mo yan sa labas. Noong nakaraan, ako ang tanga-tangang nag-alis niyan para sa inyo. Tapos yung bato, pumasok sa katawan ko. Nagising yung nakakainis na injury return system. At sa huli, pinatay niyo ako, buong pamilya. Sisi, bato lang yan, hindi naman kalaki-laki. Huwag kang matakot, aalisin ko yan ngayon din. Hindi kita istorbohin sa exam mo, promise. Nasaan na yung bato? Congratulations, Lindsay. Tagumpay mong nakatali sa injury return system. Ang pag-operate ng system na ito, may 10 level ng sugat. Kapag nasugatan ka, ay rate ka ng system. Para mas mataas ang level, mas marami kang matatanggap na pera at kayamanan. Totoo ba ito? May ganito ba talagang system sa mundo? Pero yung system na ito, mukhang pinakawalang kwenta talaga. Hindi pwede. Ako. Pwede kaya? Naririnig kaya ng lahat ang system na ito? Dapat hindi eh. Sa mga nobela, nakikinig lang yung my system. Sisi, bakit kayo ganyan tumingin sa akin? Yung system, totoo ba talaga? Hindi ko rin alam. Baka nga. Edi subukan na lang natin. Na-detect na nasugatan ang host. Level 2. Reward, 2,000 piso. Pera. Bye family, yaman na tayo. Ikaw talaga, walang silbi. Hindi mo pa naririnig ang mama ko? Nagsasalita sa'yo? Bilisan mo, ayusin mo na yung batong yan. May tulog pa ako. Sisi, sa tingin mo kaya, itong bato, pwede bang magbigay ng superpowers? O kaya ng walang katapusang kayamanan? Kasi galing pa sa langit yan. Sa tingin ko, sa kakabasa mo ng mga novel, nasira na yung utak mo. Sa mundo, paano naman magkakaroon ng ganyang bagay? Pero, galing sa langit batong kumikislap, hindi ba parang imposible talaga? Pakiramdam ko. Kahit ano pa, bato lang naman yan. Wala din. Nay, ang sinasabi ko, si Lindsay hindi natin kaano-ano. Paano kung siya lang ang makinabang? Dapat tayo mismo maghawak niyan. Tama. Hindi dapat magpakasasa itong walang silbi. Talagang sakim at basura. Ang bilis sumakay. Sandali? Palagay ko si Lindsay na lang ang magbalik nito sa loob ng bahay.
Ganito. Hindi nga ba talaga ako makakaligtas sa nakaraan kong Bilisan mo. Ang bagal-bagal mo. Para kang babae. Sisi? Narinig ko, ang mga batong to nagbabin sa isang host. Pag nahawakan ko, edi akin na to. Sa tingin ko, mas maganda. Ibigay ko lahat sa'yo. Buti ka pa, may konting konsensya. Sisi, tama rin ang sinabi ni Lindsay. Itong mga bato, hayaan mo na lang. Kami ng mama mo. Bilisan mo. Ito. Paano nangyari to? Bakit wala silang nakabitan ng sistema? Dahan-dahan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Mag-ingat ka, mag-ingat ka. Mag-ingat, mag-ingat. Ingatan mo kamay mo. Itong bato, bukod sa kumikislap, wala naman masyadong espesyal. Oo nga. Lindsay, ang inutil mo. Parang sinadya mo. Para lang maghirap kami ng mama mo. Paano mangyayari yun, ma? Yung pagkislap pa lang, nakakagulat na nga eh. Tama rin naman yan. Kung bukas, ibenta natin to, siguro, makakakuha din ng ilang daang piso. Oh. Hindi pwede. Lindsay, bakit ang weird mo ngayon? May alam ka ba? Sabihin mo na. Oo nga, ikaw ang nagpauwi ng bato. Ngayon, ayaw mo nang ibenta, bahala ka na. Kung may alam ka, sabihin mo agad. Huwag mong sayangin oras namin dito. Sisi, bakit mo naman iniisip yan tungkol sa akin? Sobrang mahal kita? Para sa'yo? Tinanggihan ko pa nga yung pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa para suportahan ka sa pag-aaral mo at sa pagkuha mo ng trabaho sa gobyerno. Kung may nalalaman akong iba, matagal ko nang sinabi sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko lang sigurado. Parang misteryoso kasi itong bato, mas maganda pa siguro, pag-aralan muna natin bago ibenta. Oo nga. Si Lindsay, ang loyal na aso ko, sobrang mahal niya ako. Hindi magtatapang na lokohin ako. Papa? Mama? Tama rin yung sinabi ni Lindsay. Pag-aralan muna natin bago ibenta. Tsaka ang laki ng bato, ang hirap buhatin at lipat-lipat. Baka masaktan pa tayo. Lumihat. Oh. Naalala ko? Noong huli, dahil sa dugo ko iyon. May isa pa akong hinala. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin. Kung ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo na. Ang dami mo nang inaksayang oras ko. Paano kung maapektuhan pa yung oras ko sa pagsusulit ko sa gobyerno? Kaya mo bang panindigan yon kung sakaling mangyari yon? Sa mga nobela, laging kailangan daw ng patak ng dugo para maging iyo ang isang kayamanan. Linza, may toyo ka ba? Kanina ka pa nagsasabi na ipabuhat kina mama at papa ang batong ito papasok. Tapos gusto mo pa silang magpatulo ng dugo. Pakiramdam ko, pinaglalaruan mo lang oras namin. Sinasabi ko na sa'yo, kapag ang magulang ko nagkaroon ng anumang problema sa kalusugan nila, ikaw, panindigan mo yan, ha? Lindsay, pakiramdam ko talagang may balak kang hindi maganda. Pinapatos mo pa yung mga kwento sa nobela. Tama. Naku, puro gawa-gawa lang naman ang mga nobela eh. Kapag masyado kang marami sinabi, lalo lang silang hindi maniniwala. Mukhang kailangan ko na lang sumugal dito. Hindi ako makapaniwala na sa kasakiman nila, mami-miss pa nila ang ganitong pagkakataon. Pasensya na, Sisi. Ako ang hindi nakapag-isip ng maayos. Ganito na lang kaya, ako na muna ang sumubok para sa inyo. Kung totoo mang may mangyari, saka ko na lang ibibigay sa inyo. Hindi na kailangan. Ako na. Sandali lang. Isali mo na ako dyan. Ikaw talagang matanda ka na. Paano kung yumaman ka, tapos gumimik ka lang sa labas? Nasaan na yung bato? Pato? Congratulations sa host. Na-activate na ang sistemang pagbabalik ng kayamanan sa tuwing nasasaktan. Ang mga patakaran ng sistemang ito, 10 level ang injury rating. Tuwing may mararanasang pinsala si host, i-rate ng system ayon sa level ng pinsala. Mas mataas ang level, mas malaking kayamanan at ito ang ibabalik ng system. Totoo nga, may sistema pala talaga. Pero sino ba talaga ang nabind nitong system na to? Ang labo, hindi naman klaro kung para kanino. Oo nga naman.
Ano pa yung pagbabalik ng kayamanan sa tuwing nasasaktan? Niloloko nyo lang kami. Tara na. Umuwi na tayo at matulog na. Mama, Papa? Huwag muna tayong umalis. Subukan muna natin. Pinaghirapan ko kayong palakihin. Pero ang balik, sinuklian lang ng walang utang. Tama. Gusto mo kaming gawing eksperimento. Umalis na nga tayo. Sandali lang. Baka alam ni Lindsay itong batang ito. May tinatago na pala siyang alam. Unti-unti niya tayong niloloko. Ma, imposible naman yon. Ngayon lang napunta sa tin ang batong ito. Paano ko naman malalaman ang tungkol diyan? Kalokohan mo na lang yan. Nakikita ko na lang na lagi ka na lang may ginagawang hindi maganda. Na-detect ng system na nasaktan ang host. Level 2 ang pinsala. Na-reward ng 2,000 piso. Simula na ng paghihiganti. Ito? Totoong pera talaga to. 2,000 to. Sapat na to sa panggastos natin. Sa bahay ng kalahating buwan. Tingnan ko nga. Ano yung sinabi mo kanina? Isa lang ang pwedeng ibin dito. Ibig mong sabihin, kay mama na nga ito. Oh. Hayaan muna natin, baka may mangyari pa. Lindsay, anong ibig mong sabihin diyan? Matanda na ko. Kakayanin ko pa ba ang ganito? Ma, ano ba yung sinasabi mo? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ma, wag mo naman sanang sabihin yan. Si Lindsay, para din naman sa atin lahat yung ginagawa niya. Tingnan mo, isang tulak lang sa'yo, 2,000 na agad. Kung paulit-ulit pa nating gawin, buwan-buwan baka maka 10,000 ka pa. Huwag kang mag-alala, Mrs. Pag nagkapera na tayo, bibilhan pa kita ng alahas na ginto at pilak. Ayos yan ha, tama ka diyan. Deal ha, 1 buwan hanggang max na 20,000 lang tayo. Di ko akalaing. Ganito ka-inosente ang matandang babaeng ito. Ang totoo, lalo lang lalaki ang gusto nila. Pero, kung maghihintay lang ako, ang bagal naman nun. Kailangan ko silang tulungan. Sisi, Ma, Pa, Gabi na rin. Magpahinga na lang tayo maaga. Bukas may pasok pa si Sisi. Walang silbi talaga. Walang pangarap. May mama na tayo. Mag-exam pa siya para sa gobyerno. Pagdating ng panahon, masasolo ko lahat ng luho sa buhay. Mansion, kotse, designer na bag. Walang kaso yan. Pero, 20,000 kada buwan, kulang pa rin pala to. Ma, tingin mo, pwede pa bang dagdagan kahit konti itong amount na to? May powers ka na? 20,000 lang kada buwan? Parang sayang naman. Walang utang na loob ka talaga? Anong sinayang ko? Matanda na ako, tandaan mo. Na-detect na nasugatan ang host. Level 3. Reward, 20,000. Ano? Ayan na, may 20,000 na ulit. Tatay, aba, 20,000 yan ah. Ito, ang pamilya nating ay yayaman na. Huwag. Hindi na kaya, huwag nang saktan. Ang sakit-sakit na talaga. Ay mama, tingnan mo, itong isang sampal, 3 antas. 20,000 na agad. Paano kung umabot ng 10 antas? Gaano karaming pera ang makukuha? Kung ganito lang tayo? Hindi ba't makatitira na ako sa mansyon? Magmamaneho ng mamahaling sasakyan? Tapos bibili ako ng kung ano-anong alahas? Kintot pilak para sa'yo. Pagkatapos, ikukuha kita ng 10 kasambahay. Pati ikaw tatay. Tay, pagdating ng panahon makatutulog ka na ng mahjong nang walang pakialam. Bukod pa diyan, pwede ka pa mag-KTV. Gumastos-gastos. Hindi pwede. Kung magpapatuloy yan, mamamatay na talaga ako. Anak, tingnan mo. Dumudugo na ang labi niya. Ma, ayos lang yan. Huwag kang mag-alala. Sa susunod. Hinding-hindi na namin sasaktan ang mukha mo. Tapos ikukuha ka namin ng magaling na doktor. Para tignan ka. Baliw ka na ba sa pera? Nanay mo yan. Diyos ko, ayoko nang mabuhay. Sayang lang ang pagpapalaki ko sa'yo. Manahimik ka nga. Ang ingay-ingay mo, gabi na, umiiyak ka pa.
Bumalik ka na sa kwarto mo para magpahinga. 20,000 lang sa isang buwan. Tama na yan. Hanggang dito na lang to. Matandang hukluban. Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka magpapanggap. Sissy. Tama ang sinabi ni tatay. Nanay mo pa rin siya. Tayo wag na lang kaya? Saka ang tanda na rin ni tatay. Anong gagawin niya sa KTV? Bakit pa ako nagpakasal sa'yo? Ang walang pangarap, walang kwenta. 20,000 piso. Ano yan? Wala lang? Isang sampal lang sa kanya, 20,000 na. Para naman kay tatay kung anong gusto niya, ibigay na lang natin. Pagdating ng panahon, hahanapan na lang natin siya ng ilang estudyante sa kolehiyo na makakasama niya. Di ba? Tapos na? Ikaw, Tay, naghirap ka na sa buong buhay mo. Si nanay, wala namang ginagawa sa bahay araw-araw, walang kahit isang sentimong kinikita. Tay, ang tanda-tanda mo na. Dapat mag-enjoy ka na rin. ikaw na ito talagang walang puso. Tay, kung gusto mong magkaroon ng magandang buhay, tulungan mo akong hawakan siya. Hoy, matanda, wag na wag kang makikinig diyan sa kanya. Matanda, anong ginagawa mo? Sandali, Bai Jingwen. Ikaw kanina, hindi ba ikaw rin ang nadapa sa batong yon? Tsaka, andyan pa si Lindsay. Siya ang unang humawak sa batong yon. Hindi ba sinabi na? Isa lang ang pwedeng ikabit sa sistema. Paano magiging ako at si Lindsay? Sandali. Paano kung ang sistemang to pwede talagang ikabit sa 2 tao? Simulat sa pool. Si Lindsay lang naman ang nagbanggit tungkol dito. Sabihin mo, ikaw ba nakakabit din sa sistema? Kaya mo alam ang patakaran? Kaya mo niloko si mama at papa? Dugo, ikabit sa sistema. Sisi, paano naman akong makakabit sa sistema? Ito, sa pagkabit ng sistema, ang tunog sobrang lakas, ang panel ang laki-laki, paano ko naman maitago yon? Sabi mo, totoo yan. Oo nga, ang ingay at laki ng sistema, paano maitatago ni Lindsay? Paano kung siya ang unang nakakabit sa sistema? Pwede palang maitago, tapos niloko niya akong ikabit din. Subukan na lang natin ngayon, di ba? Ma, paano mo naman nasabi yan tungkol sa akin? Mahal na mahal ko si Sisi, paano ko naman siya lolokohin? Tama? Lindsay? Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako? Sinasabing kaya mong ibigay ang buhay mo sa akin? Siyempre, matanda na si mama, subukan mo lang, anong masama? Tama? Ito ang biyayang binigay ng langit sa pamilya Bai. Subukan mo lang, anong masama? Paano kung ikaw rin may sistema? Dapat ilabas mo iyon, iyatang mo para kay anak ko. Kung talagang 2 pwedeng ikabit sa sistema, madali na lang tayong magiging pinakamayaman. Bilisan mo, subukan mo. Tama. Sa labas ka nagtatrabaho, 1 buwan, kaya mo kumita ng 20,000 piso? Ngayon may pagkakataon kang mag-ambag para kay Sisi. Bakit puro ka iwas? Sisi, kung gusto mong mag-try tayo. Pama, para kay Sisi, kaya kong dumaan sa kahit anong pagsubok. Lindsay, sabi mo mahal mo ako. Pero, nagagawa mo pang itago ang sistema sa akin. Iyan na nga. Sayang naman at pinakasal ko sa iyo ang anak ko. Ganito mo lang pala siya tratuhin. Pero wala naman talagang lumabas na ginto. Tsaka sinabi na ng sistema kanina, damage level lang ang na-detect. Maghanap muna kayo. Sige, hanapin niyo. Saan mo itinago lahat ng ginto? Wala talaga akong bininding na sistema. Hindi ko rin alam kung anong nangyari kanina. Walang hiya ka. Obvious namang itinago mo ang ginto. Kung hindi, paano magkakaroon ng notification ng sistema? Wenro, nakakatawa ka talaga. Noong nakaraang buhay, tinorture niyo ako hanggang sa mamatay ako. Sisi, huwag ka munang magmadali, kalmahin mo muna ang sarili mo. Kung talaga hindi ka naniniwala, halugin mo na lang ako. Wala talaga akong itinago. Nakikita ko talagang ayaw mo makisama ng maayos, mapipilitan kang tanggapin ang parusa. Host, pwede po bang malaman kung ano pong problema nyo? Ano to? Totoo, nakakasagot pala talaga tong sistema. Mrs., tanungin mo na agad yung sistema. Itong batang to, saan mo tinago ang ginto? Hoy, ikaw! Talagang trader ka, ha? Sayang lang lahat ng pagpalaki namin sa'yo ng ganito katagal. Kung aamin ka ng maayos, baka kapatawarin pa kita at buhayin. Ang kapal ng mukha mo sabihing inalagaan mo pa ako.
Lahat ng pera dito sa bahay, ako ang kumikita niyan. Pero anong napala ko? Ma, wala talaga akong tinago. Kung ayaw mo maniwala, itanong mo ngayon mismo. Kanina nung sinampal si Lindsay, sinabi ng sistema mong may ginto. Asa na ang ginto? Si Lindsay ba ang nagtago nun? Ang sistema lang to ay magbabalik ng pera kapag nasasaktan ang host. Kanina, nakadetect lang ng sakit sa paligid. Paano mangyayari yon? Imposible talaga yan. Parehas na parehas ng sinabi ni Lindsay. Siya lang talaga ang may pakana nito. Siya lang talaga. Ma, paano naman makokontrol ni Lindsay ang sistema? Ma, huwag ka nang tumanggi pa. Tama yun. Ang pamilya naming Bai, dito na lang kami umaasa para makabawi. Tiisin mo na lang muna. Asawa ng anak ko yan. Hindi na siya pwedeng saktan. Hindi ko na talaga kaya. Bahala ka. Mag-away kayo hanggat gusto nyo. Jiang Meilan, nakikita mo ba ang anak mong sobrang maalaga sa magulang? Huwag kang magmadali. Kakasimula pa lang nito. Ayoko na. Hoy matanda, ano pang tinitingnan mo diyan? Bilisan mo at awatin mo si Sisi. Tama na, Sisi. Tingnan mo ang nanay mo, sobrang sugatan na. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Mas importante ngayon ay alamin kung paano gumagana ang sistema. Tama na. Napagod na ako sa kakabigay ng palo. Bakit basta na lang tatapusin to? Isa pa? Tungkol sa sistema na yan, hindi ba? Ang kailangan lang ay masaktan para may madagdag? Ano bang mahirap intindihin diyan? Pero, tulad ng sabi mo, ang tagal-tagal na, puro pera pa rin ang lumalabas. Itong bulok na matandang may masamang ugali. Bigla na lang nagpapakabait. Mukhang kailangan ko pang dagdagan ang gulo. Sa palagay niyo ba posibleng may ganoong klase ng sitwasyon? Na ang pamantayan ng pagkasugat ay isang beses lang? Na kahit magpatong-patong, hindi iyon bibilangin? Lindsay, walang silbi ka talaga. Anong ibig mong sabihin dyan? Baka naman. Gusto nyo minsanan yung patayin na lang ako. Lindsay, minsan lang talagang gumana ang utak mo, ha? Bakit hindi ko agad naisip yun? Pero ang dami ko nang nailabas na pera para dito. Kung tutuusin, lagpas 1 milyon na iyon. Sapat na nga siguro yan sa atin. Panggasos na natin yan ng matagal-tagal. Ma, may sistema ka na ngayon. Gusto kong maging pinakamayaman. Kung hindi man, gusto ko pa rin maging sosyal na may bahay. Tama na. Ako pa rin ang haligi ng tahanan. Ako ang masusunod dito. Mula ngayon, huwag niyo na ulit pag-usapan ang pagpalit ng pera. Te, totoo ba yung sinasabi mo? Siyempre, totoo. Isipin niyo nga, ang lagpas 1 milyon na yon, sapat na para magamit natin ng matagal-tagal. Anong nangyayari? Bakit titigo? Mukhang hindi pa sapat ang gusto nila. Lahat ng meron tayo dito sa maliit nating tahanan, wala tayong matinong trabaho. Walang matinong negosyo, mas lalong wala. Etong perang to, mauubos din balang araw. Walang silbi ka talaga. Kailan pa naging ikaw ang nagsasalita sa bahay na to? Kung ikaw ang may sistema, magkakaganito ba ako? Ma, gusto ko rin namang maginhawa kayong mabuhay. Ikaw, si Sisi, pati si Tai. Simula ngayon, puro mamahalin na damit at alahas, magagarang kotse at bahay. Maraming kasambahay. Oo nga. Yan ang tunay na magandang buhay. Kaya naman, Ma, Di tuloy mo lang magbuhat ng semento sa construction site. Sa umaga, tuloy ka magtrabaho sa construction. Sa gabi, mag-deliver ka ng pagkain. Tapos mag-drive ka pa ng taxi. Ganyan lang, may pera ka na, di ba? Sa madaling salita, kulang pa rin ang sipag mo. Ma, matagal mo na yung sinasabi nun pa. Ganon daw ang mga mahihirap lang, puro trabaho na walang kinikita. Kumpara kay Sisi, babae pa siya. Tas gusto niya mag-exam para maging opisyal, lalo nang
hindi siya magagawa ng ganyan. Noong umpisa, ganyan din ang palusot nyo. Pinagtrabaho nyo ako, isang honor student, nagpatuloy lang sa pagiging manggagawa, pero sa bandang huli ay pinaso nyo ako ng buhay hanggang mamatay. Ngayong araw, ikaw naman ang tatamaan ng mga salitang yan. Oo nga ma, paano ko ba malulustay? Itong magandang katawan at kabataan sa mga ganyang walang silbing bagay? So, ano palagay nyo dapat gawin? Huwag naman sanang totoong papatayin nyo ako. May suggestion ako. Maglaan tayo ng pera para sa pag-exam ni Sisi sa government para mas madali siyang makapagtrabaho bukas. Maglaan din ng pera para kay Papa para makapagbukas ng supermarket. Kapag nakapasa na si Sisi, tuloy-tuloy na ang pasok ng pera natin. Malay mo, may mag-abot pa sa atin ng pera. Yung supermarket naman, halos hindi malulugi. Malay mo, kumita pa tayo ng malaki. Ikaw, inutil, nakapag-isip ka na rin ng matino. Pero parang hindi sapat ang pera natin para gawin parehas, ah? So, paano na? Huwag na't magpatuloy. Mamamatay ako sa ganyan. Tama na, huwag mo na akong bugbugin. Ma, bakit parang wala kang pakialam sa iba? Bakit ang damot mo? Ano ka ba? Sarili mong ina yan. Uulitin ko, hanggang dito na lang ang usapan. Ako na bahala mag-isip ng paraan pagkatapos nito. Nakakatawa talaga. May pera lang dati, tapos naghanap agad ng babae sa labas, pero bigla na lang naawa sa asawa. Gusto ko talagang malaman. Hanggang kailan kaya ang pagtitiis mo? Anong ginagawa mo? Sisi. Tama si Papa. Sobra-sobra na rin ang nagawa ni Mama para sa pamilya natin. Walang silbi. Mga usapang pamilya namin to. Kailangan mo pa bang makialam dito? Iabot mo sa akin ang walis. Bilisan mo, umalis ka na dito. Mauna ka na. Yung mga susunod na bagay, ako na ang bahala. Grabe ka, traitor ka. Talagang traitor ka. Kaya mo ba talagang palampasin ang dami ng ginto na mawawala ng ganun-ganun lang? Sinasabi ko ulit, tapos na ang usapan na to. Sisi. Tignan niyo si Mama, ang lala ng mga sugat niya. May suggestion ako. Sa tingin ko, dapat kumuha tayo ng parte ng pera, bumili ng mga alahas na ginto at pilak para maabutan si Mama. Tapos, kumuha pa tayo ng onting pera para magamit niyo kahit saan niyo gustuhin. Abutan, kakaunting pilak nga lang ang nakuha niya. Bibilhan ko pa siya ng ginto. Tama naman ang sinabi mo. Si Mama mo, ngayon ang pinakamalaking bayani ng pamilya natin. Kung hindi natin siya pasasalamatan ng maayos, paano sa susunod? Pa, talagang kayo ang pinakamatalino. Pasalamatan? Dapat lang pasalamatan siya. Bilis, ipa-exchange mo na agad yung pilak na yan. Bukas, magpapakasaya talaga ako. Ako rin, gusto ko rin. Sakto, bukas may reunion kami ng mga kaklase ko. Gusto ko talagang makita. Yung bitch na si Lee Man na yon, tingnan lang natin kung mababa pa rin ang tingin niya sa akin. Tama. Ganyan dapat. Kung hindi, paano ko magagawa ang susunod kong plano? Zhou Xiao. Hello sa inyong lahat. Zhou Xiao. Ano bang tinitingnan mo dyan? Baby, mabait ka naman. Ikaw lang ang tinitingnan ko. Bye, Mang Si. Bakit parang ang yaman-yaman mo lately? Nagka-jackpot ka ba ng biglaan? O nag-all out ka lang para sa party ngayon? Manje, mali ang sinabi mo dyan. Yung mga bakal sa probinsya nila, kahit basagin, magkano lang mapapala nila? Oo nga, baka naman yung pera. Galing sa racket lang, no? Iyan na yata ang pinakamabilis para yumaman ngayon. Nakakaawa naman yung class president natin. Brett, ganito ka kagaling? Bakit andyan ka pa rin kay Bai Mengsi nakafocus? Ngayon, parang Greenfield na ang tuktok mo. Hindi ko na alam kung ikaw ang nanloko sa lahat o tayong lahat ang niloko mo. Ano ka ba? Huwag kang magdiw ng ganyan. Hindi ganyan si Sisi. Oo.
ka. Naban ang bait. Gusto mo bang malaman ng lahat ang tungkol sa sistema? Pasensya na, Sisi. Sinubukan lang naman akong tumulong at magpaliwanag para sa'yo. Ako, Ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa diyan ng pabulong? Hindi kaya? Tama nga ang hinala ng lahat, no? Ang mga binili mong gamit. Lahat peke lang pala. Pangyabang lang, hindi ba? Joe Jengza, tumigil ka nga sa kakadaldal ng kung ano-ano. Matagal na lang talaga. Malalampasan na ng mga ari-arian ko yang sayo. Magiging isang tao na hindi mo na kayang pantayan. Paimengsi, nagising ka na ba sa panaginip mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang assets ni Zhou Xiao? Sinasabi mong malalampasan mo siya? Sa boyfriend mong nagtatrabaho bilang taga-karga ng semento? O sa mga magulang mo sa probinsya? Nakakatawa ka talaga. Parang masasira na ang pangako sa kakatawa. Tingnan mong mabuti, ang lahat ng ito ay mga resibong galing ngayong umaga. Puro orihinal. At saka, hindi ako kasing dumi, gaya ng sinasabi nyo. Baka nga totoo. Talagang yumaman si Bai Mengsi. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba lagi siyang nag-e-exam para sa government job? Saan siya kumuha ng ganito karaming pera? Sa tingin nyo, baka nga nagbebenta na siya ng katawan? Ikaw? Tumigil ka nga sa kakadaldal ng walang kwenta? Pwede kong balatan yung bibig mo? Sisi. Inggit lang talaga sila sa'yo. Huwag mo na silang patulan. Pinapayuhan ko kayo? Dali-dali niyong bawiin lahat ng sinabi niyo kanina habang may oras pa. Kung hindi, pag yumaman ako, pwede pa kitang isama sa gala-gala. Sisi. Sa palagay ko, tigilan mo na lang yung pagpilit. Sasabihin ko na lang, kung sakali lang. Kung sakali nga na yumaman ka, tatanungin kita, anong kotse ang ginagamit mo? Saan ka nakatira? Kung mayaman ka nga talaga, hindi ka ba bibili ng bahay at sasakyan? Sa halip na puro mamahaling gamit? Sisi, tigilan mo na yung pakul. Mukhang gusto mo talagang maging mayaman. Mas mabuti pa siguro, lumapit-lapit ka sa akin. Baka sakali magka-tsansa ka. Ikaw? Kotse? Bahay? Si? Tandaan ko yan. Hindi ko talaga inakala. Si Zhou Zhengzhe pa ang naging pinakamalaking tulong. Lindsay, umuwi na tayo. Dalhin mo yung bag? Zhou Xiao, parang may kakaiba dito. Magkabarangay kami. Kung yumaman nga siya, imposibleng hindi alam ng nanay ko. Hindi tama. May nangyayaring iba dito. Sundan natin at tingnan nga. Sisi. Sino na naman ang nakasama mo ng loob? Hindi ba yung anak ni Lee sa kabila? Yung hangal na yon. Sa harap ng napakaraming tao pa talaga. Grabe, napahiya talaga ako. Ano bang nangyari talaga? Sino ba siya para sabihan ako? Isa lang siyang babaeng mahilig manggulo. Gusto ko ng pera. Gusto ko ng maraming pera. Gusto ko ng mamahaling kotse. Gusto ko ng malaking bahay. Simula ngayon, hindi na ako magbibigay, mag-ambagan na lang kayong dalawa. Yung tatay mo, simula pa kagabi hanggang ngayon lang siya umuwi. Tingnan mo nga, ano nang itsura niya ngayon? Tabi niya. Ma, parang malandi talaga yung lalaking yan. Anong problema? Pero, tingnan mo naman, si Papa ang nagpakapagod para sa pamilya natin ng halos buong buhay niya. Ngayon may pera na tayo ng konti. Hayaan mo siya magsaya kahit minsan. Anong masama doon? Ma, ako ang pinaka-importante ngayon. Pwede mo naman akong bigyang pansin, 'di ba? Gusto mo ba habang buhay akong pagtawanan ng iba? At laging minamaliit? Nanay, kung gusto mo, hindi na ako lalabas para magliwaliw. Ganun ba? Pero ngayon, ang pinaka-importanting bagay ay magkapera. Mas mahalaga na mapanatili ang pangalan ng anak natin. Ma, hindi naman mataas ang pangarap ko. Gusto ko lang talaga ng bahay at isa pang sasakyan. Baka pwede mo pa akong tulungan. Magdagdag ka pa sana ng gintong ipapapalit. Ay nako, Ma. Sige na, pakiusap ko sa'yo ito.
Pangako ko, ito na talaga ang huling pagkakataon. Mag-exchange ka lang ulit ng kahit kaunting ginto pa? Pangako ko, mapapasaya ko kayo at matitirahan natin ang malaking bahay. Pag dumating na ang panahon, doon natin mararanasan ang magandang buhay. Yung mga alahas na pinangako mong bibilhin mo para sa akin? Ma, binili ko na. Oh, ayan. Tingnan mo, oh. Para sa akin lahat? Yan. Oo nga, ma. At saka, pangako ko, ito na talaga ang huli. Maniwala ka sa akin? Basta sa pagkakataong ito, mapalitan ng mas maraming ginto, sigurado akong wala na tayong aalalahanin sa buhay. Huling beses na to. Tito nga, Talaga bang kailangan nating sundan si Bai Mengsi araw-araw? Paano kung puro yabang lang pala siya? imposible. Nilabas na nga niya yung resibo eh. Siguradong may problema yan. Paano kung... Sinasabi ko lang, paano lang kung totoong may alam talaga siyang paraan para yumaman, kukuhanin na lang natin yon sa kanya. Pakinggan mo. Sabi mo nga, ganitong hating gabi, lagi kasing may naririnig na malakas na sigaw ng babae mula sa kanila. Baka naman na-hold up sila. Uy, ginagamit mo ba talaga utak mo? Nasa syudad tayo. Bihirang may babae na nakakabili ng sandamakmak na luxury items ng isang bagsakan. Yung mga ganong tao, kapag may nawala sa kanila, tiyak gulo na agad yun. Buong compound mag-albruto. Oo nga pala. Kung ganon, bakit hindi na lang tayo umakyat dito para silipin? Sige na nga, bahala ka na. Akyat na tayo. Oh, hawakan mo naman ako ng mabuti. Nidetect na may pilay si host on toss, level 6. Gantimpala, 1 kilo ng ginto. Ginto? Totong ginto? Ma, ang galing mo talaga. Pa, 1 kilo ng ginto? Halaga niyan, hindi bababa sa 1,050,000. Linza, itago mo ng maayos itong ginto, ha? pero, sobrang kulang pa rin. Malayo pa ako sa pagkakaroon ng malaki at bonggang bahay. At dun sa buhay na wala na akong aalahanin. Halika dito. Anong nangyayari? Sinong tao yan? Labas dyan, hayop ka. Ganito ka-late na ng gabi. Sino bang walang modo dyan, gugulo pa sa akin? Sisi, Tay, pusa lang pala yan. Walang problema. Puti na lang, pusa lang. Kung ibang tao pa yan, patay tayong lahat. Sisi, ibaba mo na yung walis. Ma. Toto, sige na ma. Alam ka na, ihuhulog ko na ang walis ha. Ayan na, ibababa ko na. Sisi, mahal na talaga ang mga bahay dito sa syudad ngayon. Tapos gusto mo pa bumili ng kotse. Yung 1,000,000 piso, baka kulang pa. Ano ba yung minamadali mo? Kung ganito tayo kabagal gumawa, hindi lang si Mama ang mapapagod. Hindi rin natin makukuha lahat ng gusto natin. Mukhang mali ako. Ang lakas pala ng gana niya sa pera. Oo nga naman. Isang taong sinunog ako ng buhay, paano naman? Dahil lang kay Jiang Meilan na nanay niya, bibitawan niya agad ang ginto? Sisi, anong ibig mong sabihin? Huwag ka munang magmadali, Ma. Mamaya, malalaman mo rin. Sobrang pera na ang iniisip mo. Ikaw. Ikaw ang nababaliw na sa pera. Nagkukunwari ka pang mabait dito? Bakit? Hindi nyo ba kailangan ng pera ng jowa mo? Pati ikaw, Lindsay?
Wala ka ng silbi. Ano? Tatanga-tanga ka pa dyan? Bilisan mo nga at pigilan si Ma? Sisi, parang grabe ka na yata. Pag nagpatuloy to, baka may mapahamak pa talaga. Tsaka, pati si Ma baka mapahamak na din. Pati sistema baka mawala rin. Siguro, dapat paunti-unti na lang tayo. Magandang pagkakataon sana to. Pero papayag ba ako na basta na lang mamatay si Zhang Meilan? Sigurado ka ba na nakita mo ng malinaw? Totoong-totoo. Paano kaya nagkakaroon ng ganitong bagay sa mundo? Uy, sabihin mo nga, araw-araw silang nakapalibot kay Zhang Meilan at binubugbog. Hindi tama yan eh. Sa totoo lang, si Lindsay dapat siya ang tampulan ng galit, di ba? Oo nga eh. Yung pamilya nila, talaga namang may problema sila. Zhou Xiao, kung ganun ang sitwasyon, ayaw mo ba pansamantala kang tumira muna sa bahay namin? Bukas, pwede natin dahan-dahang alamin ang lahat. Tara na. Ay, hayaan na, hayaan na. Hayaan mo na. Ang mga salita ng isang basurang tulad mo, may silbi pa rin. Ma, magpahinga ka muna. Linza, kunwari palitan mo yung ginto na ibinigay ko sa'yo. Bukasan mo na agad i-convert sa cash, ha? Bukas ng umaga, palitan mo na agad. Matandang lalaki, masakit ako. Hindi ba nangako ka na sa akin? Wala ka nang pupuntahan kahit saan? Lindsay, bilisan mo. Tingnan mo ang nanay mo. Alin ba ang hindi maganda ang pakiramdam niya? Kung hindi kaya, tawagin natin ang manggagamot sa baryo. Bai Jingwen? Ikaw talaga, walang konsensya ka. Ako, nasugatan na ako ng ganito, pero hindi mo man lang ako inaalagaan. Naglaro lang naman ako ng baraha sa labas. Ano ba ang pinagsisigawan mo dyan? Gabi na eh. Baka marinig pa ng mga kapitbahay. Nakakahiya naman. Oo nga, Ma. Ito, hawakan mo muna ang pera, pagsarapan mo muna ang buhay mo. Saka na lang pag-usapan. Si Dad nga, nagpakapagod na buong buhay. Kung kukuha man ng pera, lumabas muna para mag-relax. Ano bang masama dun? Talaga, anak kong babae lang nakakaintindi. Hindi tulad ng iba dyan, habang tumatanda, lalong nakakainis. Kung hindi ka pa babalik sa kwarto mo ngayon, ni isang sentimo, wala kang makukuha. Nakakainis. Dad, paano na ngayon? Lalo na siyang nagiging mahina ang katawan. Sa hirap na hirap, nakakuha lang ng kaunting ginto. Sa susunod, hindi nga alam kung kailan pa darating ulit. Ano bang ibig mong sabihin? Tay, sabi mo buong buhay mo nagtanim ka, nagsakripisyo ka na ng sobra. Ngayon, sa wakas, may ganitong sistema na. Parang si Lord na mismo. Hindi na kinaya panoorin ka, naawa siya sa atin. Ikaw, Tay, dapat talagang mag-enjoy ka na ngayon at magpahinga. Oo nga. Kahit anong sabihin, ang nanay mo, siya ang kasama ko. Halos buong buhay ko. Paano ko naman pipiliin? Tay, narinig mo na ba itong kasabihan? Kahit hindi lahat ng bagay na bibili ng pera, hindi ka nito magagawang laging 18, pero pwede nitong gawing 18 palagi ang katabi mong umupo sa harap. Ay naku, Tay. Bakit kaya si nanay, pumayag siya na, maging asawa mo ng halos buong buhay? Wala kasi siyang magawa eh. Lahat naman tayo mahirap. Kahit kanino siya sumama, pareho lang din buhay niya. Hindi mo rin kasalanan. Ikaw talaga, anak kong babae, matalino't marunong ka talaga. Tama? May punto ka naman. Tama nga naman ang sinabi mo. Kaya nga, Tay, dapat mag-isip tayo ng paraan para dumami pa ang pera natin. Ganyan. Makakabili ka pa ng kotse. Tuwing araw, pwede ka pang magdala ng iba't ibang batang magaganda at sexy na babae para mamasyal. Masama ba yon?
Bakit kailangan mo araw-araw tumitig sa matandang lola na yon? Ay naku, tama na. Tama na. Huwag na natin pag-usapan yan. Ngayon, pinakamahalaga ay magkapera. Ikaw naman, malapit ka nang kumuha ng board exam para maging gov employee. Kahit pumasa ka pa, sa future, marami pa ring bagay na kailangan ng pera para maasikaso. Lahat talaga kailangan ng pera. Sisi, may mungkahi ako. Pag lumabas kayo para mamasyal, hindi na lang ako sasama. Ako mag-aalaga dito kay nanay. Habang libre ako, papalitan ko ng pera ang makukuha ko. Kung ganito na, mababawasan din ang hirap na tinitiis ni nanay at kayo rin makakapagpahinga pa ng konti. Sisi, ang bait talaga ng asawa mo. Lahat ng bagay iniisip ka niya. Hindi katulad ng nanay mo. Ikaw kasi, inutil ka, pero kahit paano, may silbi ka rin ngayon. Kaya, hindi na ako mag-aalala kung mamamatay si nanay. Arang sistema, hindi na rin masasayang. Grabe, ang sakit-sakit na. Ikaw, walang kwenta ka. Bakit ngayon mo lang ako dinelivera ng pagkain? Gusto mo bang magutom si mama mo, ha? Ma, si Sisi at si Papa umalis na, kaya natagalan lang ng kaunti sa pagluluto. Ikaw. Talagang sumusobra ka na. Hindi ba tao si mama mo? Ma, kumain ka na, dali. May mga dapat pang gawin pagkatapos nito. Ikaw pa ang nag-uutos sa akin ngayon? Grabe, tumigas na ang ulo mo. Bilisan mo na, dalhin mo sa akin ang pagkain. Walang kwenta ka talaga, puro palpak ka, wala kang nagagawang tama. Gusto mong kumain? Kunin mo na lang ang sarili mong pagkain. Linza, walang kwenta ka talagang asawa. Ganyan ang trato mo sa akin? Para kang nagpapakain lang ng aso. Ngayon, ako na ang nakatali sa sistema ng bahay na to. Mag-ingat ka, baka mag-decide ang anak ko na makipaghiwalay sa'yo. Lindsay, asawa ka na nga lang. Tapos ganito pa ang ginagawa mo sa akin. Naniniwala ka bang kaya kitang patayin, ha? Ayaw mo sa magandang usapan. Gusto mo ng problema. Ano bang balak mo? Lindsay, sinasabi ko sa'yo, kung gagamitin mo ng sarili mo ang sistema para magpalit ng pera, hindi ka papayagan ng anak ko. Pwede bang sila ang nagpapunta sa akin dito? Imposible. Ang anak ko, pati ang tatay niya, hindi sila gagawa ng ganyan sa akin. Na-detect ni Satan ang host, untested low. Gantimpala, 20,000 piso. Lindsay, ikaw talaga malandi ka. Ang lakas mong maglakas loob na palihim akong saktan. Gumaganti ka lang, di ba? Sinadya mo to. Magpapapulis ako. Ikaw, malandi ka. Ipapakulong kita. Zhou Xiao, huwag ka na munang lumabas ngayong gabi. Narinig na naman ang ingay mula sa bahay ni Bai Mengsi. Sigurado ako, mag-uumpisa na naman sila sa pagsaktan kay Jiang Meilan. Pakinggan mo. Yung ingay ni Jiang Meilan, parang magsusumbong na sa polis. Hindi dapat natin palampasin ang sobrang ganda at rare na pagkakataong ito. Bai Mengsi, ginawa mo yan sa sarili mo. Ngayong may cellphone tayo, dapat makuhanan natin lahat ng kasalanan ni Bai Mengsi. Siya, Tara, Gusto mo bang magrebelde? Sasabihin ko sa anak ko na makipag-divorce sa iyo. Ma, nakalimutan kong sabihin sa'yo na ang sarili mong anak mismo na pumunta ako dito. Hindi pwede. Malinaw na ikaw ang naghihiganti sa akin. Ma, bakit parang hindi mo talaga ako maintindihan? Lahat ng ginagawa ko, para din naman sa pamilya natin to. Wala naman akong galit o paghihiganti sa'yo. Sa'yo, lagi kitang nirerespeto. Paggalang? Oo, paggalang. sigaw iyon ni Jiang Meilan. Bai Mengsi. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan mo. Tara. Ni-detect na nasugatan ang host.
Level 3 ang pinsala, may reward na 20,000. Pero kulang pa rin. Kung ikukumpara sa sakit na dinulot mo sa akin, wala itong Panama. Bye, Mengsi. Nahuli rin kitang may ginagawa. Diba si Sisi ang dating kaklase mo? Bakit bigla kang napunta sa bahay namin? Narinig ko kasi parang may sumisigaw ng malakas dito sa inyo. Kaya napadaan ako para silipin. Baka may nangyaring masama. Oh, tama. Itong mga nakaraang araw, ang mama ko, sobrang napagod siya. Masakit ang balakang at hita niya. Siguro dahil doon nakaabala kami sa inyo. Ganun ba? Pero kanina, malinaw kong narinig na may sumisigaw talaga. Ganito na lang kaya? Buksan mo muna ang pinto. Hayaan mong makapasok kami at silipin. Para kampante rin kami, hindi ba? Pero nakatulog na si mama ko. Matanda na siya, mahina na makatulog. Baka mas maganda, wag na lang natin siyang istorbohin. Hindi tama yan. Malinaw na nagsisinungaling ka. Sina nga. Kung ganon, alis na muna siguro kami. Si. Sabi ka dyan, talagang may sumigaw ng malakas. Bakit ayaw mo kaming papasukin? Wala naman akong ginagawa. Kung gusto nyo, tumawag na lang kayo ng pulis. Tingnan natin, kung mapasok kayo dito at akusahan ng pagnanakaw, anong kaso ang kakaharapin nyo? Nagsisinungaling ka. Sino bang nagnakaw dito? Binibintangan at sinisiraan mo lang kami. Si Lindsay talaga, desidido talagang hindi tayo papasukin. Kapag lumala pa ito, tayo pa ang madadamay. Aalis na nga muna tayo. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ang lakas ng boses mo. Takot ka bang walang makarinig sa'yo? Na-detect na nasugatan ang host. Antas 3, gantimpala, 20,000 piso. Huwag niyo na akong bugbugin. Palayain niyo ako. Halos patayin niyo na ako sa pambubugbog. Ma? Grabe ang tama mo. Bakit ka basta-basta lumabas? Walang konsensya ka. Gusto mo ba akong patayin? Ma, bakit ganyan ang sinasabi mo sa akin? Gusto ko rin namang makatulong sa pamilya. Pero kasi, ang system na nakabind ay ikaw. Ma, 2 palo lang. Ganito na kalaki ang pera? Gusto mo talaga akong patayin? Magpapapulis na ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Anak kong babae. Itong pabigat na to, habang wala kayo, pinahirapan niya ako ng palihim. Gusto niyang magpalit ng pera sa akin. Sisi, ito na ang lahat ng pera ngayon. Huwag kang maniwala sa mga kalokohan ng pabigat na yan. Bilisan mo at dalhin siya sa presinto. Sisi, ako. Ang yabang mo ha? Bakit hindi ka na mayabang ngayon? Bago ka pa madala sa presinto, gagamitin ko rin itong latigo. Papaluin kita ng todo para kahit paano gumaan ang sama ng loob ko. Pabigat ka talaga. Pabigat. Sisi, huwag ka munang mag-alala. Diba nagkasunduan na tayo na dahan-dahan natin ang mga gastos? Yung pambubugbog sa akin? Ikaw talaga ang nag-utos nun. Dahan-dahan ang gastos? Paano nga ba yung dahan-dahan? Sinasabi ko sa'yo, masyado pa rin malambot ang puso mo. Ano? Pumayag ka rin pala. Diyos ko. Napaka-injustisya naman. Paano na ako mabubuhay nito? Sina? Wag, anak. Gagawan ni mama ng paraan na magkaroon ka ng ginto. Sa tingin ko, wag na lang siguro sa madilim na kwarto. Papa. Pinaplano na niyang dalhin tayo sa estasyon ng pulis. Paano kung isang araw,
Isinumbong niya tayo? Masisira talaga ang buong buhay natin. Matandang lalaki. Higit kalahati ng buhay ko, kasama kita. Hindi mo ba talaga kilala kung anong klaseng tao ako? Kahit anong gawin ko, hindi ko kailanman gagawing saktan ka o si anak natin. Gusto ko lang na yung kupal na yan. Mapunta sa presinto ng pulis. Ikaw ang nagkulong sa kanya sa presinto? Siguradong hindi mo ba matitiyak na hindi niya ipagkalat ang nangyari ngayon? Sisi, ang pagmamahal ko sa'yo, walang makakatumbas. Ganito kita kamahal, hindi ko kayang saktan ka. Sa mga nakaraang araw, yung perang nakuha mula kay mama, hindi ko naman kinuha kahit piso. Tama rin naman. Kung hindi dahil sobrang bait mo sa akin, araw-araw ka pang parang aso na malambing, di rin ako magpapakasal sa'yo. Ganito na lang. Simula ngayon, tuwing may makuhang pera, kinukuha mo ang 500 piso. Pero dapat sigurado ka. Araw-araw may makukuha kang parte ng pera para sa akin. Grabe, ang sama mo talaga. Ibig sabihin, kasama na rin ako sa kalokohan nila ngayon. Sa huli, 500 piso lang pala ang ibibigay. Pero hindi na mahalaga yan. Lahat ng gusto ni Sisi, susundin ko. Wag. Kung araw-araw ganito, mamamatay na lang si mama. Nakikiusap ako? Painggan mo naman si mama. Ayaw mo talagang sumunod. Pinaplano mo na akong ipakulong sa selda. Hindi ba dapat may konting pagbawi ka rin sa akin? Mukhang dapat kang ikulong sa madilim na kwarto. Walang kwenta. Ayoko. Bitawan mo ako. Subukan mo pa akong galawin. Papatayin talaga kita. Wag, please wag naman. Nangako ako. Hindi ko na ulit babanggitin ang tungkol sa tanggapan ng seguridad. Anak, o kaya, wag na lang kaya nating ikulong sa madilim na kwarto? Nangako na sa atin ang nanay mo. Malapit ka ng mapahamak pero tinatakot mo pa rin ako. Nakakatawa ka talaga. Tingnan mong mabuti kung nasaan yung pwesto mo. Pa, hindi mo naman yata dapat lagi siyang kinukonsinti, di ba? Ayaw sa pagpapalit ng ginto, ayaw din sa kulong sa madilim na kwarto. Hindi ba't parang napaka-selfish na niya? Hindi. Basta huwag lang ako ikukulong sa madilim na kwarto. Gagawin ko kahit ano. Sige, dahil sinabi na ni Mama, dito na lang siya. Anak. Anak, pakiusap, palayain mo naman ako. Hindi ko na talaga kaya. Na-detect na nasaktan ang host, level 6, gantimpala, 1 kilong ginto. Tinatanong kita, dapat mo na agad sagutin, huwag ka nang paligoy-ligoy pa. At saka si Lindsay, nagbago na ako ng isip ngayon. Mula ngayon, kailangan araw-araw sumunod ka sa standard na to. Kailangan makapagpalit ka ng kahit 5 kilo ng ginto kada araw. Ano? Mamamatay talaga ako sa ganito. Ma? Pwede ba? Huwag kang maging ganun ka-selfish. At saka naniniwala ako, kung tayo ang magkakapalit, kahit sino man sa atin dito, kung may sistema sa katawan, hindi magdadalawang isip na ibigay lahat ng pera para sa pamilya. Sobrang sakit na. Ma, tumayo ka na. Halika. Tingnan mo, magkakapera na talaga tayo ngayon. At saka hindi magtatagal, mabubuhay na tayo ng parang walang katapusang pera. Ma, pwede ka nang maging isang donyang mayaman? Anak. Totoo ba talaga yung sinasabi mo? Talaga bang mapapatikim mo ako maging mayamang misis? Siyempre naman, tingnan mo yung mga alahas mo. Di ba't ako lahat ang bumili niyan para sa'yo? Pagbubutihan ko pa, pag sapat na ang pera natin, hindi na natin kailangang gamitin ang sistema. Sige, susunod na lang ako sa'yo, Ma. Lindsay, dalhin mo agad si Ma sa sofa para makapagpahinga. Dahan-dahan lang. Opo. Ay, oo nga pala. Yung 500 piso mo, cancel na. Sobra na nga kabaitan ko sa'yo. Araw-araw kitang pinapakain at pinaiinom. Kung hindi dahil sobra kang madikit sa akin,
Matagal na kitang hiniwalayan. Tama si Sisi. Makikinig na lang ako sa'yo sa lahat. Ganyan nga dapat. Pamilya tayo, di ba? Ang saya kapag lahat nagkakasundo. Masaya? Masaya saan? Grabe ang tinamo kong sugat. Ikaw pa, ha? Magdamag kang nakawala. Hindi mo man lang ako inaliw. Ni isang salitang pampalubag loob walang dumating. Buti pa yung anak natin. Siya pa ang bumili ng set ng alahas para sa akin. Kasi nga, may pera na tayo ngayon. Ako kasi, gusto ko rin sanang maglibang at lumabas. Ayun nga. Ang dami daw nila nanalo sa sugal kagabi. Mamaya, bibili pa ako ng purong gintong alahas para sa iyo. Totoo ba yan? Gusto ko ngayon yung mas malaki pa. Yung sobrang bigat, hindi ko kayang isuot sa labas. Sige. Yun ang kukunin mo. Tama na, Mrs. Huwag kang umiyak. Alam mo kasi, kasalanan mo rin to. Kung hindi ka lang nag-insist na mag-report sa pulisya, hindi ka sana nasaktan ni Sisi. Next time, maging masunurin ka lang, hindi lang alahas, kahit mansion bibilhan ka namin. Parliament, hindi ka na magdusa ng ganito. Ay, talagang matalinong matanda ka pa rin. Noong nakaraan, siya ang nagplano ng patago. Kahit hindi mo ako direktang sinaktan, palaging ikaw ang nakikinabang sa likod ng lahat. Ngayon, ganun pa rin siya. Dapat bigyan kita ng matinding leksyon. Oh, matanda. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Hindi lang daw ako mababawasan ng palo. Magkakaroon pa raw ako ng sarili kong mansion? Siyempre, oo. Tama ba, Sisi? Siyempre totoo yan, Ma. Mamaya ikaw na mamili kung alin ang gusto mo. Kung ganoon, magtitiyaga pa ako para mas marami tayong magawang ginto. Si. Ma, Phyllis, kunin mo na yung pamalo. Ako na. Grabe, ubod ng gahaman. Tingnan mo nga kung ano na itsura mo. Ikaw pa mismo ang humihiling na mapalo. Nakikita na may sugat ang host, antas, isa, gantimpala, 100 piso. Kaya rin pala ninyong maglabas ng pera. Hindi yan pwedeng sa akin. Magandang palabas. Magsisimula na. Sa kanya yan. May nakakabit na sistema sa kanya. Hindi ako. Wala akong sistema. Kalokohan! Ganon mo ako katindi binugbog. Aba, nakakabit din pala sa'yo ang sistema. Linza, umayos ka. Dali, lumapit ka rito para bugbugin namin. Hindi ba't mahal na mahal mo ang anak ko? Handa kang gawin ang lahat para sa kanya, di ba? Kaya, lumapit ka rito ng maayos para bugbugin. Hindi naman pwedeng ang nanay mo lang ang magdusa, di ba? Ako? Ano, Lindsay? Ayaw mo ba? Paano naman mangyayari yan, Sisi? Mahal na mahal kita. Basta makapaglabas lang ako ng pera para sa'yo. Kahit gaano kadaming bugbog, handa akong tanggapin. Bagbagin mo na ako. Basta makatulong lang ako sa pamilyang ito. Kahit gaano kadaming bugbog, ayos lang. Tandaan mo, ikaw ang nagsabi niyan. Mrs., ayos na ngayon. Mayroong sasalo ng bugbog para sa'yo. Hindi ka na magdurusa. Napakagaling. Linza, hindi ko inakala. Nakakabit din pala sa'yo ang sistema. At hindi mo pa sinabi sa amin. Ngayon, ang mga lumat bagong hinanakit ay sisingilin ko na sa'yo. Mama! Ako muna. Bilisan niyong hanapin. Binugbog si Lindsay. Saan napunta ang perang binigay ng sistema? Wala naman, ha? Wala rin dito. Asan na ang pera? Sistema. Lumabas ka rito ngayon din. Saan mo dinala ang perang nilabas mo kanina? Hindi si Lindsay ang host. Walang reward na pain points na ibibigay. Hindi si Lindsay. Si Sisi, ang weird talaga. Kanina nung nagkasalpukan kami ni Papa, nag-reward talaga ng 100 piso yung sistema. Imposibleng hindi ako ang host. Kung hindi pala ako yung host, sino kaya ang totoong host? Bakit niyo ako tinititigan ng ganyan? Hindi ako ang host. Paano naman ako magiging host? Host ba ako o hindi? Subukan natin, malalaman naman agad. Na-detect ang injury ng host. Level 1, reward. 100 piso. Yaman na tayo, Papa. Ikaw din pala ang swerte ng pamilya natin.
Simula ngayon at andyan kayong dalawa, malapit na sigurong dumating ang malapalasyong buhay natin. Imposible yan ah. Ang kapalaran ko sa nakaraang buhay, ngayon napunta na sa'yo. Tingnan ko lang kung mapapatawa ka pa. Ang malas namang ito. Paano naman naging ako ang nabingwit ng ganitong problema? Paano naging malas yan? Kitang-kita naman, ikaw ang swerte ng pamilya eh. Ngayon, pwede mo nang gawin katulad ng ginagawa ni Mama. Makakatulong ka na rin para sa pamilya. Talagang ikaw na, Lindsay? Nakalkula mo hanggang sa tatay mo mismo. Noong si Mama pa ang nagpapalit ng pera, hindi mo naman siya tinantanan kahit minsan. Bakit ngayon ikaw naman, hindi ka na masaya? Ganun ba dahil si Sisi ay babae, hindi lalaki? Kaya naman ikaw, hindi mo siya mahal katulad ng pagmamahal mo kay Mama? Ikaw. Sobra na yan pa. Noon pa lang, bata pa ako, palagi kang nagdadaldal sa tabi ng tenga ko, anak. Kasi babae ako, kaya ayaw mo akong gastusan, ganun ba? Saan naman nanggaling yung ganyang rason? Makinig ka, ha? Ngayong araw na ito, kailangan mong ibigay lahat ng pera sa akin. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang tiisin ang sakit. Si mama mo kaya niyang tiisin ang sakit. Pai Jingwen, wala ka talagang puso, walang konsensya. Nitong mga nakaraang araw, ang dami kong tiniis, ang dami kong pinagdaanan. Ngayon, ikaw naman ang nakasalang, gusto mo agad makaalis, imposible. Ngayon din, oras mo naman para magkaroon ng responsibilidad sa pamilya na to. Oo nga pa, hindi naman pwede si Mama lang ang nagdadala ng lahat ng problema sa bahay na to. Ako? Hawakan niyo siya. Please nyo. Bakit 2,000 lang ito? Magalingan mo pa naman sa pagbenta. Kung hindi mo pa seryosohin ang pagtatrabaho, sa susunod, isasama ko kayong dalawa para tumalon sa building at kumita ng pera. Napansin ng sistema na nasugatan ang host. Level apat na. Gantimpala, 15 kilo ng pilak. Pa, tiisin mo pa ng konti. Para sa magandang kinabukasan ng pamilya natin, wala lahat ng ito. Bukas, pupunta na ako sa city para bumili ng bahay. Ang buong pamilya natin, titira na sa malaking bahay. Kailangan siguradong mapapahanga ko si Limanman, yung malanding iyon, para mainggit siya ng sobra. Bilisan mo pa? Ayan na. Buong gabi akong nagpakahirap. Pero sa wakas, ang dami kong nakuha. Itatabi ko lahat ng perang ito. Bibili ako ng bahay sa syudad. Tignan natin kung si Limanman yung malanding yon. Maglakas loob pa ba siyang kutsain ako? Honey, saan ka bibili ng bahay? Eh di syempre, sa pinakamagandang lugar dapat. Sa Huamei Realty ako bibili. Huamei Realty. Anong nangyari? Wala naman. Diyan sa lugar na yan ang the best na real estate company sa syudad natin. Grabe, ang galing mo talaga, mahal. Nakakabili ka ng bahay diyan, ha? Talagang isa kang probinsya ng walang alam sa mundo. Nakakahiya talaga makasama ka. Huwag ka nang maghintay, sumama ka na sa akin agad. Oh. Anong ginagawa niyo dito? Pumunta kami sa sales office. Kung hindi bibili ng bahay, ano pa ba gagawin namin dito? Ito ang sales office namin, pero ang mga condo dito, hindi naman abot kaya ng mga katulad ninyo. Kung gusto niyong mag-aircon, sa milk tea shop sa tapat kayo pumunta. Anong ibig mong sabihin yan? Sinasabi mong hindi ko kayang bumili ng kondo, ganun ba? Zhou Xiao, ito na ba ang girlfriend mo? Bagay na bagay kayo, ang ganda at talino. Pasok na kayo, dali. Limanman, ikaw na naman, anong ginagawa mo rito? Siyempre, bibili ako ng kondo dito. Hindi tulad ng iba dyan. Paminsan-minsan nakikigamit ng aircon dito lang sa sales office. Nakakatipid pa raw. Ikaw talaga. Diba best of the best, dito? Bakit pati mga ganyan dinadaanan nyo papapasok? Tama po kayo, papalayasin ko na sila ngayon. Security. Ikaw lumabas ka rito. Hindi ako nandito para magpalamig. Nandito ako para bumili ng bahay. Okay din naman itong unit na, to bibilhin ko, to swipe ang card. Alam mo ba, 5 milyon ang halaga ng bahay na kaya mo bang bilhin yan? Huwag mo siyang paniwalaan sa kalokohan niya. Ang sitwasyon sa bahay nila, hindi ko pa ba alam yun? Walang-wala sila sa bahay. Yung lahat ng suot niya ngayon, kahit ibenta pa lahat yan. Tingin ko, hindi pa rin niya mabibili itong bahay na to. Tigil na kayo. Miss, okay lang kung hindi mo kayang bilhin. Sumama ka na lang sa akin.
Bibilhan kita, oh. Tumabi ka nga diyan. Bakit nyo nga ba nasabi na hindi ko kayang bumili ng bahay? Huwag niyong galawin ang asawa ko. Zhangze, layuan natin yung babaeng mukhang mang-aagaw na yan. Si, ikaw na bahala. Bye, Mengshi. Alam na natin ang isa't isa. Kaya huwag mo na akong bulahin dito. Ang arte mo namang mahirap. Kung sigurado kang ganon, ganito na lang kaya. Kapag hindi mo kayang bilhin itong bahay na to, luhod ka sa harap ko. Mag-sorry ka ng todo. E paano kung kaya kong bilhin? E di ako naman ang luluhod at magsasorry sa'yo. Si? Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Halika rito, swipe mo ang card. Ang lakas ng loob niya. Baka naman talagang may ganong kalaking pera sa card niya. Imposible. Alam ko na ang lahat. Nung last na reunion, nilabas niya na lahat ng pera niya at ginastos sa mga mamahaling gamit. Ngayon, halos wala na siyang pera. Itong bahay na to, hindi niya kayang bilhin. Paano magiging posible yon? Nabigo ang pag-swipe ng card. Bye, Mengshi. Nagpapanggap ka pa. Hindi mo ba sinabing may pera sa card mo? Bakit hindi mo man lang maswipe yung 5 million? Paano nangyari yon? Imposible yan. Hindi dapat ganun. Yung parang yon? Klarong-klaro na ako at si Lindsay sabay naming inipon dito. Paano pa kaya magfa-fail ang pag-swipe ng card? Sisi, huwag ka munang mag-alala. Ayos lang, Lindsay. Sigurado akong ikaw to. Ikaw ba yung palihim na nag-transfer ng pera ko? Sa tingin ko, ayaw mo na talagang mabuhay, ano? Sisi, maniwala ka sa akin, hindi ko inalis ang pera mo. Bye, Mengsi, nagkukunwari ka pa rin. Kung wala ka talagang pera, di wala. Ano bang masama kung aminin mo? Ngayon, lumuhod ka at magmano ka sa akin. Baka bigla kitang mapatawad. Kung hindi mo gagawin, Tiyak na magkasabwat kayo dalawa. Lindsay, sabi mo mahal mo ako. Pero ngayon, nakipagkunsyaba pa talaga sa iba para lokohin ako. Mukhang gusto mo na talagang tapusin to. Papatayin kita. Bye. Ganda mo pa naman. Ang daming nanonood sa'yo. Kung di mo talaga kayang bilhin tong bahay, lumuhod ka na lang at humingi ng tawad sa pamilya namin kay Manman. Kung hindi, maging girlfriend na lang kita. Kakausapin ko si Manman at papakisuyuin ko siyang makisama sa'yo ng maayos. Umalis ka nga dyan. Tama nga, Miss Bai. Kitang-kita ng lahat na wala ka talagang ganun kalaking pera sa card mo. Kung isisi mo pa lahat sa asawa mo, para saan pa? Kung marunong ka sanang pumakiramdam, lumuhod ka at magkawtaw kay Miss Lee bilang paghingi ng tawad. Baka pwede pa kitang pagbigyan at hayaan kang magpalamig. Dito ng county sa showroom. Pasensya na po, Miss Pai. Kami po ang hindi nakakakilala sa tunay niyong pagkatao. Aayusin na po namin agad ang papeles para sa inyo. ano bang pinagsasabi mo dyan? Itong si Bai, wala namang pera yan. Anong klase ng serbisyo ang ibinibigay mo sa kanya? Tama nga. Kaya pala palaging mababa ang sales mo. Sinayang mo pa oras mo sa palaboy na yan. Uy, wag mong sabihin na naniniwala ka talagang may kakayahan siyang bumili ng bahay dito. Kung talagang tingin mo na si Miss Lee kaya niyang bumili ng bahay, sige, pakitaan mo ngayon, samahan mo siyang mag-site viewing. Miss Pai, sandali lang po, pakihintay. Sana mamaya, makabili ka ng bahay na mas mahal pa sa 5 milyon. Baka mamaya, hindi mo naman pala kayang bayaran, ha? Ikaw? Dito sa amin, ang mga bahay dito ay para lang sa mga katulad ni Miss Lee na may mataas na estado sa buhay. Natural lang yun. Hindi tulad ng kaninang agent. Walang kaalam-alam. Parang Diyos niya pa yung pobreng iyon. Mukhang hindi rin maganda. Itong Huamei Realty. Hon, bibili mo naman ako ng bahay, di ba? Sige. Titingnan muna natin mabuti. Miss Lee, dito po tayo. Gusto ko po yung unit na 180. Itong 240. Ang ganda rin. Miss Lee, ang galing ng pagpili nyo. Mga sikat na layout po yan dito sa syudad natin. Sige, dito na ako sa unit na to. Yung 240, pagkakalkula mo, mga 6 na milyon din yan. Yang si Bai Mengsi na nag-aasta ng mayaman, 5 milyon lang ang kayang ipalabas. Baka ni hindi niya alam kung anong klaseng halaga ang 6 na milyon. Ang kapal ng mukha mo. Anong tinititig-titig mo dyan? Halika dito.
may sasabihin ako sa'yo. Wala akong pera ha. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Ano? Wala kang pera? Ang dami mong sinabi kanina, pero hindi mo rin naman kayang bumili ng bahay, di ba? Ikaw. Wala kang pambayad, tapos pumunta ka pa dito para tumingin ng bahay? Huwag ka sayang ng oras ng mga tao dito. Zhengze, Sinasabi ko sa'yo, binilhan na nga kita ng kung ano-anong mamahaling gamit. Sinamahan pa kitang maghanap ng bahay. Sobra na akong nagbibigay konsiderasyon sa'yo. Ngayon, kapal pa ng mukha mong humingi ng ganyang kamahal na bahay. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Sa itsura mo ba? Worth ka ng 6 na milyon? Zhengze, kung hindi talaga kaya, kahit mas maliit pwede na. 500 ay hindi, 3 milyong piso na lang. Tumabi ka nga dyan. Aminin ko na sa'yo. Akala ko pagka nagbigay lang ako ng kahit kaunting down payment, pwede na kitang paikutin. Di ko inasahan na palaki ng palaki yung mga hinihiling mo. Sa mundong to, ang daming batang magaganda. Pariyan. Zhengze. Isa kang parang kawawa diyan. Bakit ka tumatawa? Oh, ngayon hindi ko pa kayang bilhin tong bahay na to. Pero kapag napaligaya ko si Zhengze, kaya ko ring bilhin ang ganitong klaseng bahay. Hindi katulad mo, ikaw na nga ang walang pera. Napangasawa mo pa, walang pera rin. Tong bahay na to, habang buhay mo, di mo kayang bilhin. Anong alam mo na hindi ko kaya? Oh, ayan, nabili na nga. Hindi totoo yan. Kanina hindi nga gumana yung card mo. Paanong mabibili mo tong bahay na to? Siguradong niloloko mo lang ako. Ganito po kasi, ang card ni Miss Bai kanina, may limit kaya hindi nag-go through. Nakipag-ugnayan na po kami sa bangko, kaya itong 5 milyong bahay, kay Miss Bai na siya ngayon. Paano magiging posible yan? Wala kang pera, nagmamagaling ka pa dito. Maglaho ka na lang, huwag mong ubusin oras ko. Ang saya-saya talaga. Hindi ko inakala na si Liman Man, na maldita, magkakaroon din ng araw na ganito. Talagang nararapat lang sa kanya. Gusto ko lang makita matapos mawala ni Liman Man ang si Zhou Zhengze na parang malaking pabor sa kanya. Kung maglalakas loob pa siyang makipagsabayan sa akin. Grabe, ang astig mo talaga, honey. Sige, tumawa ka lang. Pag lumabas na ang balitang sablay ang Huamei Realty, hindi ka na makakatawan yan. Hello? May project deal ngayon. Mag-invest ka lang ng 10 milyon, kikita ka ng 10 beses. Ay naku, Kuya Wang. Totoo ba yung sinasabi mo? Basta maglagay ka lang ng 10 milyon? Mahigit 10 beses pa ang balik ng kita. Ay, Kuya, huwag mo akong kalimutan dyan ha? Kuya Wang, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya kong gumawa agad ng pera, ipapadala ko na agad sa'yo. Kuya Wang, sa susunod na may ganitong oportunidad kumita, isali mo na rin lagi ako ha? Nakpost ako sa ibang platforms ng mga contact details ni Bai Mengsi. Hindi ko inakala ang bilis palang kumagat niyan. Bakit, babe? Kung puro kay mama at papa lang aasahan ng kita, sobrang bagal. Isip ko may naisip akong paraan na pwedeng lumaki agad ang pera. Tara na, samahan mo akong kunin ang pera. Anak, please, palayain mo na ako. Sobra na talaga, hindi ko na kaya. Ma, sabi ko naman sa'yo konting tiis lang yan, pagkakitaan ko yan, pag nakaipon na ako, hindi nyo na kailangang pagtiisan or magdusa. Bakit pa ang hirap mong intindihin? Ayan ang tagal-tagal ng tinitiis ni Sisi. Bakit hindi mo pa siya tulungan agad? Hindi yata bagay sa akin yan. Kung hindi manggagaling kay mama ang pera, ikaw na lang ang pagpipilian ko. Tay, ikaw na lang ang pumalit sa akin at magtiis saglit. Konti lang naman to. Kung hindi, baka mamatay na talaga ako. Ako na ang magtiis. Tay. Nay, counting tiis pa. Pag nagkapera na ang anak natin, hinding-hindi na tayo maghihirap ng ganito. Ako na ulit. Leche ka, Bai Mengsi. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko sana mawawala si Zhou Zhengze na parang punong-puno ng pera. Gusto ko lang malaman, saan niya kaya nakukuha? Ang ganyang kalaking pera? Ang bagal ng bawat kita mo diyan. Lumayo ka nga at akuin ko na to.
si Zhang Meilan. Pinatay na. Hindi posible yan. Palaging malakas si Mama. Paano siya namatay ng ganun kadali, Mama? Magising ka naman, Mama. Anong ibinigay na pera? Baka binugbog nila si Mama. Ginawa nila yun para makakuha ng pera? Grabe, parang kwento sa pelikula to. Yung ginto at pilak kanina, kaya pala ganoon. Kailangan kong itala lahat ng yon. Kung ganito, si Bai Meng siguradong mapapasama. Sino? Bitawan mo ako. Limanman. Ikaw na naman. Inapakan na kita sa putik. Nangahas ka pang mag-usisa ng mga sikreto ko. Gusto mo talagang mamatay, ha? Sisi, hindi ito masyadong tama? Tumahimik ka. Kanina, sa pagpatay kay Mama, kasama ka rin. Kung may makakaalam sa nangyari ngayon, walang makakatakas sa atin. Anong gagawin natin ngayon? Diretsuhan na lang. Kung gagawa, gawin na rin lahat. Papa? Kunin mo ang kutsilyo. Ako. Papa? Ako ang nag-iisa mong anak na babae. Talaga bang gusto mong makita akong mabaril sa harap ng lahat? Pilisan mo. Walang kwenta. Bilisan mo. Sayang talaga. Kung si Limanman may sistema rin na dala, kung tuloy-tuloy lang tayo, hindi pa natin alam kung magkano pa ang makukuha natin. Mengshi? Bakit sobrang nakakatakot ka na ngayon? Ako nakakatakot? Ang walang pera, yun ang talagang nakakatakot. Sinasabi ko sa inyo, kung sino man sa inyo ang maglalabas ng nangyari ngayon, kahit mamatay ako, isasama ko kayo, papatayin ko rin. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Sobrang mahal kita. Sigurado akong hindi ko ipapakalat tong nangyari. Malinis na sa loob. Papa? Ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko sa mundong ito. Sana naman hindi mo ako bibiguin, di ba? Kahit paano, siya pa rin ang nanay mo. Ayusin muna natin ang libing niya. Saka na natin pag-usapan ng iba. Ikaw talagang matandang walang kwenta. Ilibing si Mama. Kapag nailibing na siya, paano kung malaman ng iba yung mga sugat na natamo niya? Gusto mo bang ako pa ang makulong? Kahit paano, ang tagal din naming magkasama sa iisang kama. Sa tingin ko naman, hindi totoong mahalaga ka kay Papa. Paano kung aksidenteng makwento niya ang nangyari? Ano nang gagawin natin? Sa ganung oras, hindi mo lang haharapin ang kulungan, kundi pati ang kasong pagpatay sa sariling ina. Kung lalabas ang kwento na to, Wala akong ginawa. ay naku. Kuya Wang, wag po kayong mag-alala. Nabuo ko na ang pera. Konting hintay na lang, ipasa ko agad sa account mo. Ay naku, wag mo naman akong iwan, please. Lindsay, dalhin mo si Papa sa ilalim ng bahay. Sige, asawa. Kahit medyo kulang pa sa 10 milyon, pero may papapa naman tayo, di ba? Mengsi, ama mo pa rin ako. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Papa, huwag kang mag-alala. Ako pa rin ang totoong anak mo. Bai Jingwen. Bai Jingwen. Nung nakaraang buhay, binubugbog mo ko dahil sa pera. Hindi mo siguro inisip na sa buhay na to, babalikan ka ng sarili mong anak. Ayoko. May na-detect na nasugatan ang host. Level 5. Gantimpala, 1 kilo ng ginto. Ang swerte naman, grabe talagang sinuwerte. Sandali lang. Ipadadala ko agad itong pera kay Wangge. Malapit na. Kaya ko nang lampasan ng agwat ng antas. Magiging tao sa taas na ako. Bai Mengsi. Pinapanood lang kita.
Unti-unti kang napapasok sa patibong ng kasakiman. Lindsay, pinatay ko lang ang nanay ko at si Liman Man. Hindi ka ba natatakot? Asawa, ano bang sinasabi mo? Paano ako matatakot? Kung may kasalanan na kasi ng panahon kung bakit naging mahirap tayo. Gusto mo lang naman lampasan ang antas para magkaroon ng mas maginhawang buhay. Pag nakita ni Mama sa langit, sigurado may intindihan ka niya. Tama? Bakit nga ba ang iba, pagkapanganak pa lang, mayaman agad, tapos ako, pagkapanganak pa lang, mahirap na. Pero buti na lang, hindi naman ako pinabayaan ng tadhana. Binigyan ako ng sistemang ito. Malapit na. Kaya ko na talagang lampasan ang agwat ng antas. Magiging tao sa taas na ako. Asawa, may punto ka. Mamaya, ipapalit ko na itong mga pilak at ginto. Gagawin kong pera. Malamang sapat na yon sa 2 million. Ikaw? Ituloy mo lang ang pagsapok sa matandang, di mamatay-matay na yan. Makadagdag pa tayo ng pera? Pag tumakas yan, ikaw ang may problema. Sige asawa. Ilagay mo na. Ayos. Bilisan mo. Doon. Lindsay, ano bang ginagawa mo? Gusto mo ba akong patayin? Hindi ka palalagpasin ng anak kong babae. Alam mo ba, na mismong sariling anak mo ang nagpasabi na manatili ako at magpatuloy sa paghahanap ng pera? Imposible. Bakit naman imposibleng mangyari iyon? Anak mo mismo, kahit ganoon kabigat ang ginawa niya sa akin, ano bang pinagkaiba mo kay Jiang Meilan? Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Sabi sa akin ni Sisi, basta makuha lang daw niya ang investment, hindi na raw niya ako hahayaang mahirapan pa ng ganito. Tungkol naman sa nanay niya, masama lang talaga ang kapalaran ni Meilan. Hindi niya kaya ang ganitong klase ng oportunidad. Si Sisi ay anak ko, hindi niya magagawang saktan ako ng ganito. Ihaw, bakit ka natatawa? Natatawa ako kasi ang dami mong ilusyon. Ang tagal mo nang kasama ang anak mo, baka naman kilala mo na dapat kung anong klaseng tao talaga siya. 2 na ang namatay? Sa tingin mo ba, mag-aalala pa siya sa buhay mo? Pasensya na. Ako ang may kasalanan sa'yo. Hindi ko dapat, kapag nagkamali ka, lagi ko na lang kayong sinisigawan at pinapalo. Tay, ngayon pang ganito na ang nangyayari. Anong silbi ng mga sinasabi mong iyan? Lindsay, tayo naman. Pakiusap. Palayain mo na si tatay. Pwede ba? Tay, huwag mong kalimutan. Mula noon pa, si Meng Si ang nasusunod sa ating pamilya. Lindsay, alam kong mabait kang tao. Lahat ng gusto ni Sisi, sinusunod mo. Pero ayos lang. Pagkatapos nitong lahat, anumang hilingin mo, ibibigay ko. Oh. Basta matapos lang ang bagay na to, bibigyan kita ng 10,000. 10,000? Hindi. 100,000. Ibibigay ko sa'yo ang 100,000. Pagkatapos nito, burado na lahat ng utang o atraso natin sa isa't isa. Pwede ba? Walang utang, walang atraso. Gusto mong tapusin ang lahat? Pero ako, hindi ko mapapayagan iyon. Kung ako sana ang napili ng system ngayon, palalampasin ba ako ng buong pamilya nyo? Lindsay, alam ko naman na madalas akong masungit sa'yo. Paminsan-minsan sinasaktan lang kita ng kaunti. Nakaganti ka na nga, di ba? Pakawalan mo na ako. Sige na, pakawalan mo na ako. Ilang beses lang naman kita nasaktan. Bakit naging ganito ka na? Ikaw pa ba si Lindsay noon? Si Lindsay noon. Yung Lindsay na pinapahirapan nyo lang kung kailan nyo gusto, palaging pinagsasamantalahan at inaapi ng pamilya nyo? Hindi na. Lindsay, pakawalan mo si Papa mo. Hindi ka na ulit aapihin ni Papa, pangako. Sa tingin mo ba may bukas ka pa? Matagal nang nangako si Lindsay. Papagbayarin ko kayong lahat sa nagawa niyong kasalanan sa pamilya ko. Ang talino mo dati, hanggang ngayon hindi mo pa rin maintindihan? Akala mo ba may tanga talaga sa mundong ito? Na magtitiis ng hirap at magtatrabaho lang para sa pamilya nyo? Tapos sa huli, papatayin na lang na parang walang kwenta. Ang inuro mo pala. Pero ang tapang mo pinagtiisan mo lahat ng sakit ng ilang taon para lang hintayin ang araw na to. Hindi ko lang maintindihan
Ano bang matindi kong ginawa sa'yo? Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Kailangan pa ba natin ng malaking dahilan? Si Jiang Meilan, sobrang sakim, mapagsamantala at walang awa. Si Bai Mengsi, sobrang gahaman, pinaslang pati ang sariling ina. Ikaw naman. Mapanlinlang at traidor, nagkakasabuatan pa sa kasamaan. Lahat kayo sa pamilya nyo ay parang mga ahas. Kailangan pa ba ng dahilan? Kahit sa panaginip ko, gusto kong ang pamilya Bai magkawatak-watak at masira. Sa tingin mo, palalagpasin kita? Nakadetect ako na nasaktan ang host. Level 2 na, premyo na 2,000 piso. Nagrebelyo. Itong walang silbi. Totally nagrebelyo na. Hintayin ko lang makauwi ang anak ko. Siguradong sasabihin ko sa kanya. Sige, magsabi ka lang kahit ano. Anyway, ang anak mo sa ngayon, pera lang ang iniisip. At ikaw lang ang pwedeng magbigay sa kanya ng pera. Kahit magduda siya sa akin, hindi naman niya kayang ipahiya ako. Isa kang baliw. Isa kang demonyo. Baliw at demonyo. Kung ikukumpara sa mga ginawa nyo, masyado pa rin akong ordinaryo. Gusto kong ibalik sa inyo ng libo-libong beses. Bumalik na ang anak ko. Hindi kita palalagpasin. Hindi ba ang dami mong masasakit na sinabi? Kung matapang ka, patayin mo ako ngayon. Naniniwala akong wala kang lakas ng loob. Patayin kita? Nagpapantasya ka lang. Ang dali ng iniisip mo. Gusto kong maranasan mo na hindi ka makakabuhay, hindi ka makakamatay. Tama nga pala. May isang sikreto pa akong sasabihin sa'yo. Ang pagpatay ni Bai Mengsi kay Li Manman, buong nangyari, may video ako. Ebidensya yan ng pagpatay. Umaasa ka pa rin ba na makakaligtas siya? Ikaw, isa kang traitor. Hindi ko inakala. Ganito ka kaaga nagsimulang mag-ipon ng ebidensya. Ang tagal mo nang nagpapanggap, hindi ka ba napapagod, ha? Traitor. Sinabi ko na dati pa, kumpara sa inyo, ang layo ko pare. Huwag ka nang mag-alala sa anak mo. Mas mabuti pang isipin mo sarili mo. Ano bang plano mo gawin? Anong balak mong gawin? Narinig mo na ba yung sakit na parang ang 10 daliri ay konektado sa puso? Palagay ko, pamilyar ka rin siguro dun. Ang tanong lang, ano kaya ang mararamdaman mo kapag ikaw mismo ang nakaranas niyan? Wag, please! Natalo na naman. Isang puntos na lang sana. Sigurado akong kasalanan na naman yun ng matandang hindi na mamamatay-matay na yon. Malas talaga. Paparanas ko sa kanya ng 10 beses na balik ang ginawa niya sa akin. Basta sa susunod makabawi lang ako. Pwede na akong kumita ng napakalaki mula sa kanya. May na-detect na sugat sa host. Antas, level 7. Parangal, 3 kilo ng ginto. Dilatan mo yung mga mata mong parang aso. Di ba yan yung paborito mong ginto? Bakit ngayon ni hindi mo man lang matignan? Sira ulo ka talaga. Niloko mo kami ng matagal na panahon. Pag nalaman ng anak ko, hindi ka niya patatawarin. Pag nakita ko siya, ikukwento ko lahat na kabalbalang ginawa mo. Tama na. Hindi na ako yung dating Lindsay na parang pwedeng lamangan ninyo. Takot pa ba ako kay Bai Mengsi? Ang gusto ko lang naman, magdusa kayong lahat. Hanggang sa unti-unti kayong mamatay. Isa pa? Kung makabanggit ng anak, parang walang bukang bibig kundi yon. Nakalimutan mo na ba? Kung sino ang nagkulong sa'yo dito? Yung inutil mong anak, puro pera lang ang iniintindi niyan. Kailanman hindi ikaw na ama niya. Kung nagawa na niyang patayin mismo si Jiang Meilan, ano ka lang ba sa kaniya?
Bakit ang ingay-ingay sa loob? Hindi kaya si Papa ko may balak tumakas? Siya lang. Buong araw nakababad sa kasino. Bukod pa diyan kahit yung pinaka-basic na asal at hiya wala siya. Ganyan pa siya, gusto pa niyang mag-exam para maging government employee. Kahit anong kaso, sapat na para makulong siya ng 8 hanggang 10 taon. Dagdag pa, pumatay siya iyan ay hatol na kamatayan. Mukhang kayo lang talaga ang naniniwala sa kanya. Na balang araw, magiging successful siya sa gobyerno. Magiging kasing galing ng mga bida. Ikaw, baliw ka. Hindi ka magtatagumpay. Tumahimik ka. Anong balak mo? Lindsay, anong ginagawa ninyo? Ang lakas ng boses ninyo. Hindi ba kayo natatakot na marinig sa labas? Ginto, ang dami palang ginto. Siguradong makakabawi tayo ngayon. Lindsay, ito. Anong nangyayari? Pasensya na, kasalanan ko lahat ito. Bakit? Tatay ko siya. At siya pa ang nag-iisang tao ngayon na may sistema. Gusto mo ba talagang mamatay siya? Sisi, wala rin naman akong magawa. Si Papa palaging sumisigaw. Natakot akong baka may makarinig na naman. Siyempre, may nangyari nang ang insidente noon. Tsaka sabi pa ni Papa, pag nakalabas siya dito, siguradong magsusumbong siya sa pulis. Ayokong mahuli dahil sa iyo. Ano? Papa, bakit? Bakit pati ikaw? Kailangan mo pa akong tratuhin ng ganito? Sisi, kalma ka muna. Huwag ka mag-alala, andito ako. Hindi ko hahayaang makatakas si Papa. Kasi pag nakatakas siya, hindi mo na magagawang mabuhay ng walang iniintinding problema. Tata ko? Kung ganyan naman, Papa, huwag mo akong sisisihin, ha? Ano bang silbi ng pagtitig lang? Si Lindsay, may oras din namang natutulog yan. Kaya, wala na akong choice kundi baliin ang mga binti mo para siguradong walang sablay. Lindsay, may tinatago ka ba sa akin? Bakit parang laging tinititigan ni Papa? Paano naman, Sisi? Sobrang mahal kita. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Maglihim pa ako? Siguro kasi si Papa, hanggang ngayon galit pa rin sa akin. Tama rin naman. Ba't di ka pa kumikilos? Bakit ka pa natutulala dyan? Oh, baka naman? Gusto mong ako pa, babae, ang maglalakas ng loob? Sige, ako na. Babaliin ko na yung binti niya. Sandali lang. Pakiramdam ko talaga may mali. Tatanungin kita ulit ng huling beses. May tinatago ka ba sa akin? Mas mabuti pang sabihin mo na ngayon. Kung hindi, wala ka ng ibang pagpilian kundi kamatayan. Sa ugali ng tatay ko? Kung may kailangan siya sa'yo, tiyak magbibigay siya ng malaking pabor sa'yo. Hindi ka ba naaakit? O baka? Inaartehan niyo lang ako dito? Paano naman mangyayari yon? Sisi, para sa'yo, kaya kong talikuran ang pamilya ko. Para sa akin, dito sa mundo, wala talagang ibang bagay na kayang ikumpara sa'yo. Basta makasama lang kita, kahit gaano kalaki ang yaman, wala akong pakialam. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong hanapin sa katawan ko. Si. Tungkol dun sa usapang ito, sa dati kong buhay, mas masahol pa ako sa hayop. Sisi, nakikita ko namang mabuti kang tao. Tungkol sa dowry, pwede ba nating pag-usapan pa ulit? Ang 888,000 ay sobra talaga. Dalawang matanda na walang kwenta. Sa mga kondisyon ko, 880,800 marami pa ba yon? Kung ayaw nyo ibigay, maraming ibang gustong magbigay. Bakit ganyan ka magsalita? Bata ka. Matandang walang silbi, ganito talaga ako magsalita. Bakit ba? Imbes na sermonan ako dito, mas mabuti pang isipin nyo kung naging responsable ba kayo sa trabaho sa mga taon na ito.
Hindi nyo kayang maglabas ng 880,800, tapos kakayanin nyo pa akong turuan. Mamatay na lang kayo. Lindsay, ito ba ang girlfriend mo? Bakit, Dad? May mali ba sa sinabi ni Sisi? Kasalanan nyo to dahil wala kayong silbi. Walang pera. Kung walang pera, ibenta nyo yung bahay. Xiaozi? Bakit naging ganito ka? Kung ibebenta ang bahay, saan kami titira ng tatay mo? Ano bang pakialam ko kung saan kayo titira? Kung saan na lang, okay lang sa akin maging stay-in sa inyo. Sisi, alis na tayo. Sorry, Mom, Dad. Alam na ng anak ninyo ang pagkakamali niya. Sige. Naniniwala ako sa'yo. Bilisan mo na, simulan mo na. Na-detect na nasugatan ng host. Ang kabuuang assessment ay level 9. May gantimpala kang bank card na may 10 bilyong piso. 10 bilyon. Ang gantimpala sa level 9, grabe, sobrang laki. Kung papayagan ni Bai Mengsi, anong mangyayari kay Bai Jingwen? Paano ko ba gagastusin to? Dad, ikaw talaga ang lucky star ko. Mas panalo ka kay Mom. Ang bank card na may 10 bilyon, talagang nakuha ko. Huwag kang mag-alala, pangako. Magiging mabuting anak ako sa'yo mula ngayon. Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Tapos na. Mukhang ayaw na talaga ni Bai Mengsi ng system para kumita ng pera. Yung sinabi ko kanina, malamang ilalaglag ako ni Bai Jingwen. Dad, may gusto ka bang sabihin? Bakit kanina ka pa nakatingin kay Lindsay? Pupunta na ako para kumuha ng papel at panulat. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Totoo ba? May nililihim ka sa akin? Sisi ako. Papupunta na ako para kunin ang papel at ballpen para sa'yo. Hintayin mo lang ako, ha? Bai Mengsi, lumabas ka. May lakas pa ng loob kang magpunta dito talaga. Tingnan natin ngayon kung gaano kalaki ang kayang gawin ng tao na to. Ngayon, isa na akong taong may bilyon-bilyong pera. Lindsay, pakilinisan mo ang dugo sa mukha ko. Hindi ko akalaing sa ganito pa karaming liblib na lugar. May ganito pang kagandang babae. Ang tanong na lang, kailan mo ba balak bayaran ang utang mo? Ngayon, sagana ako sa pera. 1 bilyon lang yan. Kayang-kaya kong bayaran yan. 1 bilyon? Pasensya na, ang utang mo sa akin ngayon ay 100 bilyon. Ano? Hindi ba kahapon lang naman ako nangutang sa inyo ng 1 bilyon? Ang bilis naman. Paano naging 100 bilyon agad? Tingnan mo rito sa kontrata. Malinaw na malinaw ang nakasulat. Araw-araw tumutubo ng 100 beses ang interes. Ngayon, ang utang mo sa akin ay 100 bilyon na. Illegal yung ginagawa nyo. Hindi ako papayag niyan. Kung legal o hindi, hindi ko alam. Pero ang nakasulat dito, kailangan mong tanggapin. Anong balak nyong gawin? Bawal yan, labag sa batas ang ginagawa nyo. Kung ayaw mo pang bayaran, pwede naman. Pero sa susunod, samahan mo si kuya ng maayos. Tapos lumabas ka at maghanap ng customer para unti-unting bayaran, di ba? Pwede ba yan? Hoy, sasabihin ko sa inyo ha, kung di pa rin kayo umalis, tatawag na ako sa barangay. Magre-report ako sa police. Sige, mag-report ka. Tingnan natin kung mas mabilis ang police o ang kutsilyo ko. Kung may galit kayo, sa akin nyo na lang ibaling. Huwag nyo pahirapan ang misis ko. Talagang may pagkaromantiko pa. Sa payat mong katawan, ilang saksak kaya ang kaya mo? Dahil sa pagkaromantiko mo, pabayaan ko na muna ang mga tropa ko na unahin ka, tapos saka namin isasama ang misis mo. Ngayon, dapat sumama sa akin ang misis mo. Talaga bang ang planong paghihiganti natin? Ngayong araw ay mauuwi na lang sa wala? Ibinabalik ko? Lumayas ka! Kunin mo ito! Talagang may 100 bilyon. Nakakatawa talaga. Sabihin ko lang, kayong mga mayaman, lahat ba gusto magpanggap na mahirap? Mga tropa, umalis na tayo. Sisi, buti na lang nandito ka ngayon. Kasalanan mo to, inutil ka, dahil sa'yo, nawalan ako ng mahigit 100 bilyon. Kung nakaya mong labanan sila, kailangan ko pa bang magbayad ng pera?
Bilisan mo at hanapin mo si Papa para kumuha ng cash? Lucy, ang mga iyon, talagang parang ulan na dumating sa oras ng pangangailangan. Balik na sa dati ang plano natin. Hoy, hayop. Tumigil ka nga sa pag-ingay. Nakakainis ka na. Walang kwenta. Isang walang respeto. Matanda na walang silbi. Sa nakaraang buhay ko, ano bang kasalanan ang nagawa ko at nagkataon na kayo ang nakasama ko? Itong dalawang walang kwenta na to? Sigurado ako, ikaw tong matandang to? Lagi mo lang akong sinumpa, kaya ayan, puro talo ako sa pera. Ngayon pa, ang masaklap, yung bagong ₱1 ko, nawala agad lahat. Lindsay, simulan mo na. Pero si Papa, wala nang maayos sa katawan niya. Kung susuntukan pa siya, baka mamatay na lang talaga siya. Sa ganitong oras, sayang lang ang buong sistema. Huwag kang magbulakbol, sinabi kong simulan mo, gawin mo agad. Matandang walang kwenta, di ba ikaw yung nakakapagpalit ng bilyong halaga sa bank account? Ano to? Palitan mo ng bank card para sa akin. Tay, tumigil ka na sa sigaw. Tayo? Tease-tease muna tayo ngayon. Pagkatapos nito, malapit na talaga dumating ang magandang buhay natin. Ito na ang huling beses na ganito. Kailangan mo lang ulit mag-withdraw ng 100 bilyong card sa bangko. Pagkatapos nito, hindi na talaga tayo mauulit pa. Ako ang mag-aasikaso para sa'yo. Mag-hire ako ng 10 magagandang yaya. Na palaging mag-aalaga sa'yo. Laging aalagaan ka ng mga iyon. Ngayon, si anak na mismo ang gagalaw. Sisi, dapat magpalit na tayo agad ng pera. Pag nalipat na yung pera, saka na lang natin pakinggan anong gusto ni tatay. Tumahimik ka. Paulit-ulit mong hinaharang ang tatay ko magsalita. Feeling ko may tinatago kang kasalanan, no? Anong kasalanan meron ako? Para naman sa ikabubuti mo lahat ito. Kung alam ko lang na ganito mangyayari. Dapat noon pa tinaga ko na ang litid niya sa kamay. Ang tagal nating pinlano. So, papayagan ko na lang bang makinabang sila ng ganyan? Mamamatay na lang ba sila nang walang nararamdaman? Para raw sa akin? Sinasabi mo lang na para sa akin yan, pero sa totoo lang, pinipigilan mo lang magsalita si tatay. Sigurado akong may tinatago ka. At saka ikaw, Bai Jingwen, sinasabi ko sa'yo, mas mabuting maging totoo ka talaga kung may gusto kang sabihin sa akin, kundi hindi kita palalampasin. Ikaw, matandang hindi na mamatay-matay. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi lang kasi may silbi ka pa ng kaunti, matagal na sana kitang pinatay. Tumawa ka pa? Pinapatawa ba kita? Ikaw, matandang hindi na mamatay-matay. Sawa ka na ba talaga sa buhay? Nasa bingit ka na ng kamatayan? Nagmamagic ka pa dito na parang may alam ka? Tay, lahat ng ginagawa ko, para naman ito sa pamilya natin. Tay, halata namang ganito ka na? Bakit hindi ka pa tumigil at i-convert yung ginto? Ha? Sabihin mo nga, pwede namang mas konti ang sakit na dinaranas mo. O kahit papaano, pwede ka pang mag-enjoy ng buhay? Sinadya mo pang palalain ang sitwasyon? Para saan pa yun? Ha? Hayop. Ako si Bai Jingwen, isang matinong tao buong buhay ko. Sa huli, napalaki ko pala ang ganitong klaseng hayop. Nakakatawa talaga. Pero lahat ng yan, bunga rin ng mga ginawa mo. Lindsay, bantayan mong mabuti ang pintuan. Bawal papasukin ang kahit sino. Uy. Lindsay, bilisan mo ang kilos mo. Dali,
Kunin mo lahat ng pinakamagagandang gamot para sa akin. Kahit na nasa bingit na ng kamatayan, kailangan mong pilitin pang mabuhay ang matandang yan. Sa wakas, matatapos na rin ang lahat ng ito. Yung natitira diyan, ipasa mo na lang yan sa mga pulis para sila na ang bahala. Walang silbi. Nasa na ang 10 billion na bank card ko? Bakit puro mga walang kwentang ginto at pilak na naman ito? Ikaw talagang matandang walang kwenta. Mukhang kailangan ko pang dagdagan ang pressure ko. Hindi ako naniniwala na hindi ko pa rin makukuha ang bilyon-bilyong laman ng bangko. Tay, anong nangyari sa'yo? Tay, gising ka, Tay. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Yung bilyon-bilyong pera ko sa bangko, hindi ko pa nakukuha. Tay, Tay! Lindsay, nasan si Lindsay? Tingin ko, namatay na talaga si tatay ko. Bilisan mo, kunin mo na yung gamot. Tay, gising ka. Gumising ka naman, Tay. Walang silbi. Lahat kayo, puro inutil. Lintik na Lindsay ito. Sinabi ko na dalhin yung gamot. Bakit hanggang ngayon wala pa? Kung hindi, tong matandang to, hindi sana namatay. Tay, hindi ka pa pwedeng mamatay. Hintayin mo si Lindsay bumalik. Hintayin mo si Lindsay bumalik. Isa na lang ang kulang. Matatapos na lahat. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Gusto ko ng pera. Gusto ko ng pera. Na-detect ng sistema na patay na ang host. 10 beses na gantimpala sa antas 7 habang buhay, 1 gantimpala sa antas 9. Naabot na ang pamantayan ng misyon. Espesyal na na-activate ang antas 10 proyekto. Ipinakikilala ang espesyal na mode. Bilis, sabihin mo ano ang gantimpala sa antas 10. Ano naman ang espesyal na mode? Paliwanag ng espesyal na mode, maaaring magkaroon ng subsistema na itatali sa bagong host. Ang bagong host, hindi na kailangang masaktan, direktang makakakuha ng gantimpala sa antas 10. Ang gantimpala sa antas 10 ay, bawat segundo, tumataas ng 1 bilyon ang yaman. Hindi pa rin ako tinalikuran ng langit. Bilis, bilis, bilis. Bilisan mo, ibahin mo na agad sa akin yung subsystem. Bilisan mo nga. Espesyal na paalala, kahit hindi na kailangang masugatan ang host, makakakuha ka pa rin ng reward, pero kailangan mong gumamit ng lifespan bilang kapalit. Rate ng palitan. Tama na ang satsat. Bilisan mo, ibigay mo na sa akin ang pera. Gusto ko ng pera. Kahit mabawasan pa ng ilang taon ang buhay ko, wala namang silbi yun. Walang pera? Paano ako mabubuhay sa mundong to? Congratulations, host. Matagumpay na nakabind ang subsystem. Simula na ang pamimigay ng reward. Pagkatapos ng araw na to, ako na ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Hindi ako na ang pinakamayaman sa buong mundo. Walang makakapantay sa yaman ko. Sa wakas, ano to? System? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit bigla akong tumanda ng ganito? Espesyal na paalala, ang ratio ng lifespan ng host sa pera ay 1 sa 10. Ibig sabihin, bawat 10 bilyon kada segundo kaltas ang isang taong buhay mula sa host. Ano? Ikaw bakit hindi mo sinabi agad? Kung alam ko lang, dapat si Lindsay na lang pinalit ko sa akin. Ginagago niyo ba talaga ako? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Ang dami kong pera. Hindi ko pa nga nasisiyahan.
Kasamahan, nandyan sa loob ang pumatay yan ng killer. Bilisan nyo, hulihin nyo na siya. C. Ano to? Paano nangyari to?